will tell all, then fine. That would be a big bonus, I think. But right now, hindi po kami, I'm not at all, at this point, kung ako po ang tinatanong, I'm not open to considering Mrs. Napoles at this point as perhaps a state witness. Pero pwede ho tayong maghanap dun sa iba. Other players, other personalities, like ng mga chief of staff. Oo. Papipiliin po ako kung sinong gusto kong maging state witness kung sakasakali lang between Mrs. Napoles and some other personalities na malaki rin. Marami rin ang alam tungkol sa pwedeng ituro kung sino talaga ang mga nakinabang sa scam na yan. Yung mga ganun po, yung mga so-called agents, representatives or conduit ng mga lawmakers. So instead of Mrs. Napoles, mas prefer mo pa na sina Attorney Gigi Reyes, sino pa yung iba partner na hindi na makita, yung mga chief of staff? Sambe. Oo. Yes, and more. Kasi ongoing pa ho yung mga ibang case build-up namin at saka ng IAGC. So, yun po ang mga tinitingnan namin. But that's it. Nasaan na nga ho talaga si Gigi Reyes? Nasaan na si Ruby Tuason? And remember, si Ruby Tuason, hindi lang siya involved or implicated sa PDAF, kundi dun din sa Malampaya. Correct. And merong unknown principal pa siya. Although may mga leads na po ang NBI na kung who could possibly be the principal or the principals of Ruby Tuason in the Malampaya Fund. Pero sa ngayon, wala pa ho kami yung kung tatanungin nyo kami, kung sigurado na kami kung sino yon ay hindi pa po. Although in the PDAF case ay alam po namin kung sino yung alleged principal niya. Sino daw, ma'am? Kasi inopen naman ni Secretary. Kaya siyempre, ang susunod na tanong, sino? Oo. Sabi niya, alam na dun niya eh. sa unknown principal, dun sa Malampaya. Pero yung sinasabi niyo unknown principal, ma'am, may pangalan na kayong alam. Kilala niya raw eh. May pangalan na po kami alam na ano na po namin. We are trying to validate, verify from independent evidence or from independent sources. Clue na lang, ma'am. Incumbent po ba ito? Incumbent official ba ito? O may connection sa incumbent official? Is there a letter? Anuhin na lang po namin kung sigurado na po kami. We can always submit a supplemental complaint to the one that we filed sa Ombudsman. Ayun. Anyway, partner, samantalin na natin, nandiyan na rin lang si Secretary. Sa November 7 po na pagharap ni Janet Lim Napoles, Madam Secretary, do you expect something substantial? O wala? Pag wala lang, harap lang siya sa nakakamera, yun na yun. Well, palagi na ho sinasabi ng kanyang abogada na hindi nga niya ako papayagan na Mrs. Napoles would be incriminating herself in that proceedings. At sabi pa nga ng kanyang abogada ay alam nila kung saan sila magsasalita. That's the proper forum and ang Sandigan Bayan ang tinitingnan nila. Kaya sabi ko nga po na hindi natin maaasahan si Mrs. Napoles na magsasalita, lalo na yung sinasabing would tell all, kung wala talagang offer or guarantee of immunity. Talaga namang unless, suicidal kasi yun eh. Kasi kung magsasalita siya, kung the tell-all thing, ay mai-incriminate ang sarili niya. So she can only do that. No right-thinking lawyer would advise their client to do that. Na walang assurance na of immunity. Kaya, with due respect to the Senate Blue Ribbon Committee, I was thinking na bago nila naisipan na mag-sabina kay Mrs. Napoles, dapat pinag-usapan na rin nila yan kung ano ang magiging scenario. And pinag-usapan na rin nila yan kung if at some point ay hindi maiiwasan yung usapin ng immunity
Are they willing to grant that? Number one. Number two, anong klaseng immunity ang pwede nilang ibigay? Kasi transactional ba or testimonial immunity? Conditional immunity ba? And then number three ay lalo na kapag transactional immunity, pwede ba yon? Kasi transactional immunity, magiging immune na siya from prosecution. Di na siya pwedeng i-prosecute on anything related to BIDA, whether or not there is independent evidence or there is evidence independent of her words or her statement of her testimony na makakadiin sa kanya. That's not gonna be binding. Would that be binding against the ombudsman In the courts, yeah. or the Sandigan Bayan? At nagre-research nga kami dyan na kasi sa Senate rules, walang express grant of the power of immunity. But the power to grant immunity is based or hinges on actually the WPP law. Na kapag may witness in a legislative inquiry, pwede i-consider as a possible state witness for as long as mag-comply din ng elements or requisites of a state witness. Correct. Pero ang consequence ng pagiging state isang witness, yeah. witness under the WPP law is actually immunity from prosecution. Tama. Transactional immunity. So, hindi pa clear yan, Hindi pa clear. They cannot just give an assurance or they cannot just give a statement that, okay, we are giving you now immunity. Maybe testimonial immunity or transactional immunity. At dito lang yan. Hindi sakop yan yung mga kaso sa ombudsman and sa Sandigan Bayan. So, next question is, ano ho ba ang basehan yan? Kumbaga hindi uubra yan sa korte. Yes, hindi dapat uubra. Oo. Pero, hindi nga clear nga po yan. Kasi kung WPP law ang kanilang i-invoke, ang alam ko sa WPP law, whenever we are deemed to have given immunity by virtue of WPP coverage, transactional immunity po yun. Anyway, Secretary, may mga okay lang ba pagbigyan ng mga may konting text sa si partner? Oo, May kaibigan ako, oo. sabi niya, si Drilon 8 ang plunder cases, bakit hindi kasama sa cancellation ng passport? Ito yung mga sinasabi ni Secretary na maraming kumukontra sa kanyang ginawa. Tapos sabi ng isang texter naman, si Butch Valdez, the Lima was not as reasonable to Gloria as she is to Jinggoy. Why? Yung may mga ganong kritisismo, Secretary. Okay. Ang ano ko lang po para sa akin, ang sakop lang po ng aking yung mga efforts or aking mga initiative ay yung aming ongoing investigation sa PIDAF, Alampaya, and related scams. Hindi ko po pwedeng sakupin yung the whole universe ng mga corruption cases. Kasi meron hong iba-iba naman po ang mga nag-handle yan. May kanya-kanyang mga hindi ko po alam kung alin dyan ang mga inimbestigahan muna ng kung anumang bodies. Ang sakop ko po is yung investigasyon ng NBI. Since meron na po kami mga kaso sa ombudsman, and since inaasahan po namin na very soon ay magsisimula na yung mga formal proceedings sa ombudsman and later Sandigan Bayan, ay napag-isipan po namin yung mga pwede po naming mga moves na gawin para pakita, para siguraduhin na kapag mag-start na nga po itong mga proceedings na ito, ay yung lahat na dapat sasagutin sa charges na yan, ay nandyan sila at hindi makaka-derail or delay sa proceedings. It's an available remedy under the law. Ang alam mo kasi nung iba, ang akala nila ang grounds lang, fugitive from justice o kapag convicted ka na, o pag-tampered or falsified yung passport mo. That is a separate provision. There is another provision. Ito nga pong quote ko, which is exactly based on the Constitution in the interest of national security, public Public safety, health and public health. yes. Pero may due process din po dyan. May
may administrative due process. Kaya notice and hearing, meaning yung pasasagutin po sila. So, di ho pwedeng sakupin ko lahat. Sige po, ma'am. Thank you, Secretary. Maraming salamat po. On a holiday, nasagot niyo yung tanong namin. Thank you po. Maraming salamat po. Ingat po. Salamat din. Good day. Good day. Justice Secretary Laila De Lima.